Akala mo malayo pa yung retirement, pero mabilis lang yan, maniwala ka sa akin. Kung nasa 30s or 40s ka, makinig ka dahil makaka-relate ka dun sa mga ikikwento ko. Kung nasa 20s ka, medyo malayo-layo ka pa, pero isang kurap mo lang, nandun ka na rin. And kung nasa 50s ka na, may oras pa. So, introduction lang, etong channel na to, ginawa ko siya dahil na-realize ko na mabilis lang ang panahon. Ang tagal ko nang iniisip gumawa ng YouTube channel, never ko pa sinimulan. So, pikit mata, tumalon lang ako, ginawa ko na lang siya, and so far, ito yung resulta. So anyway, so currently, maulan ngayon. Ganito yung sitwasyon natin dito sa Maynila. Hindi ko alam kung sa ibang lugar ganito rin. And ilang araw ng ganito. A few days ago, actually mga 4 days ago, nagsimula yung ulan. Kinancel yung pasok sa mga eskwelahan, pero yung mga nagtatrabaho katulad ko, siyempre, pumasok pa rin. And nasa jeep ako, nung iniisip ko, ang lakas ng ulan. Nakaka-bad trip pumasok. Masarap na sana magstay sa bahay. And siyempre, inaalala mo rin kung okay ba yung bahay mo, baka babahain ako, baka mamaya pag uwi ko, wala na yung bubong at nilipad na ng bagyo. Hindi ko naman kasi alam kung gaano kalakas yung ulan nun. So, naisip ko, yung mga panahon na ganito, nakaka-bad trip pumasok ng trabaho. Pero parang walang choice. And nakakainis na wala tayong choice bilang empleyado na parang kahit ayaw mong pumasok, kahit nahihirapan kang pumasok, kung ano man yung rason mo kung bakit ayaw mong pumasok, parang wala kang choice, di ba? So iniisip ko parang, bakit ganun? Bakit ganun yung buhay, di ba? Parang trabaho ka ng trabaho, kahit ayaw mong pumasok, mapipilitan ka. Parang alipin ka ba? Alila ka ba? Slave ka ba dun sa trabaho? And sometimes, ganun yung pakiramdam eh, di ba? For sure, nakaka-relate ka. Ngayon, pwedeng maisip mo, siyempre, hindi naman papayag yung pinapasukan mo na kung kailan mo lang gustong umabsent, eh, a-absent ka. Pero itatanong mo ngayon, bakit wala kang choice? Bakit sila yung magdidikta kung anong gusto mong gawin doon sa buhay mo? And nakakainis na ganun yung sitwasyon. I'm sure, hindi lang dito sa Pilipinas yung ganyan. I'm sure sa ibang bansa, ganyan din. I think dahil nasanay yung lipunan, yung community na alam mo yon, pagkatapos mo mag-aral, magtatrabaho ka sa weekday, pagdating na weekend, gagastusin mo yung kinita mo dun sa weekday na yon. Tapos uulit-ulit lang siya, ilang taon mo siya gagawin hanggang mag-retire ka. Pagdating mo ng retirement, pagkuha mo ng pension, malalaman mo or marirealize mo, ay dali lang, kulang to para dun sa kabuhayan ko. Kailangan ko pa magtrabaho o kaya kailangan ko manghingi sa mga anak ko o sa pamilya ko. Parang ganun lang yung nagiging routine, 'di ba? And marami akong kakilala. Nagtatrabaho sila the whole 40 years nung mula 20s hanggang 60s, minsan hanggang 65, hanggang dun sa mandatory retirement. And then ganun ang sitwasyon nila. Wala silang mapuntahan, wala silang magawa dahil yung pensyon nila ay limitado lang. Tapos merong anxiety, merong agam-agam na, okay, ano na gagawin ko ngayon? Wala akong gagawin kundi magpagamot. Wala akong gagawin kundi magtipid. Wala akong gagawin kundi kung ano lang yung available sa bahay. Dahil wala naman silang mapuntahan eh. May mga kakilala ko, iniisip nila, pag nag-retire ako, magta-travel na lang ako. But in reality, makakapag-travel ba talaga sila? Hindi naman eh. Dahil walang pera. Kulang yung pera. Yung during dun sa nagtatrabaho sila, iniisip nila, uy, kaya kong mabuhay sa 10,000 per month, 20,000 per month. And then pagdating ng retirement, kulang na yon dahil may inflation eh. Pagdating ng retirement, hindi nila na-realize na meron silang ibang gastusin katulad ng medical, mga maintenance nila. Yun ang sitwasyon natin ngayon, ng mga tao ngayon. And kaya, ako ngayon, 40s, papunta sa
50s tapos 60s, parang iniisip ko, okay, ayokong mangyari yun. Gusto kong maiba yung direksyon ng buhay ko. And problema yan siyempre dun sa mga tao na wala namang minana. I mean, karamihan sa atin wala namang minana na substantial amount na kaya mong mabuhay na kahit hindi ka magtrabaho. Ang realidad natin is lahat kailangan natin ng pagkakakitaan. And nagde-default yan dahil nasanay na yung mga tao na okay, para kumita ako, magtatrabaho ko, trading time for money. Pag nagtrabaho ko ngayon, meron akong kikitain. Ganun lang, nagiging cycle lang. And parang in my head, gusto kong gusto kong makawala dun sa ganung pag-iisip. Pero mahirap di ba? Kasi kasi nga ganun umiikot yung mundo di ba? FYI lang, yung vlog ko hindi naman talaga meant na ganito maging philosophical yung usapan or malalim yung usapan. Pero parati ko siyang iniisip and naisip ko na i-share din. Dahil baka ganun din yung iniisip mo and nakaka-relate ka. For sure, marami dyan ganun din ang sitwasyon stuck dun sa trabaho na ayaw nila, gusto nilang umalis pero wala silang choice. So anong gagawin natin? Di ba? Maghahanap tayo ng way para makawala. So, negosyo? Or, in my case, ganito, vlog. Kikita pa ako dito? Hindi ko alam. Pero at least, susubukan natin. Ayaw na natin ma-stuck dun sa trabaho natin. Pwera lang kung gusto mo. I mean, kung masaya ka sa ganun, well, good for you. Pero, I think most of us, ayaw yun Or maybe, hindi pa lang nare-realize ng mga tao na hindi maganda yung magiging resulta nung kayod ka ng kayod araw-araw. Tapos pagdating ng retirement, wala ka ring mapapala. Ano sa tingin nyo? Do you share the same thoughts? Ganon din ba iniisip mo? Nakaka-relate ka ba? Interested ako malaman yan. Lagay mo doon sa comments. And then, tignan natin, ganon din ba ang pananaw ng karamihan? Or baka isolated case lang ako? Baka naman karamihan ng mga tao is nag-e-enjoy na nagtatrabaho sila. Okay, yun lang. So, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka dito. Kung gusto mo mapanood yung isa kong video, panoorin mo siya dito. Okay? Bye!